Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito naman po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay cable channel. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay napapakinggan gamit po ang radyo kung kayo po ay nasa NCR, 702 DZAS. Sa norte po, pwedeng masubaybayan gamit po ang 1143 DZMR. Sa Visayas, gamit ang DYVS. At syempre sa Coronadal, South Cotabato, gamit naman po ang DXKI FEBC. Tayo po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagkakataon na binibigay ng Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama sa ating pag-aaral. Ating pong tinatalakay sa linggong ito. And by the way, para po sa kabatiran ng bawat isa, yung episode ngayon ay bahagi po ng serye na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. Yan po ay masusubaybayan sa radyo. At pwede rin po sa Facebook page ng 1143 DZMR. Now, ang topic po natin is faith factor. Ang isang mananampalataya na may pananampalataya sa ating Panginoon ay mananampalatayang naghahangad ng excellence. Ibig sabihin, we do not settle for the good enough. Alam nyo, sa kasaysayan, makikita natin kahit sa Old Testament, sa New Testament, maraming mga tao, kahit mga mananampalataya na, ang tendency po is to settle for the good enough. And by settling for the good enough, we deprive ourselves of God's best. Halimbawa, maliwanag po nating makikita yung paglalakbay ng mga Israelita patungo po sa Promised Land, sa Old Testament. Nakita po natin na ang ganda-ganda nung pangako ng Panginoon, a land flowing with milk and honey. Pero alam po natin ang nangyari, no? Marami po sa kanila nung nakaranas ng hirap sa wilderness, sa halip na i-pursue po nila yung pagpapatuloy sa Promised Land, ang karamihan po sa kanila ay nagsasabing, bumalik na lang tayo sa Ehipto. Sabi ng iba mabuti pa sa Ehipto. Kahit na tayo alipin, buhay naman tayo at makakakain. Di ba? Parang kadalasan po ganyan tayo, no? Sumusunod, pag madaling sumunod, pero pag may mga challenges and difficulties, the tendency is to settle for the good enough. Hindi ho nais ng Panginoon yun. Kailangan humakbang tayo sa pananampalataya. Kaya kung meron mang magandang maging tatak ng taong ito, total nasa pasimula pa lang din naman tayo ng taon, ito po sana yung tatak ng paghahangad na makamtan kung ano po yung nais ng Panginoon para sa atin. Not only to get what God wants for us, but to become the person that God wants us to be. So let us commit our lives to excellence. So napag-usapan natin, at para po sa kapakanan ng mga hindi nakasubaybay ng serye, ito po yung ilan sa mga kalaban ng excellence na ating makikita from the Old Testament and also from the New Testament. Yung isa po is meaninglessness. Sa Old Testament, sa aklat ng Ecclesiastes na sinulat o kinumpile ni Solomon, ay kanya pong pinaliwanag sa atin na sabi niya, life faces the threat of meaninglessness. Alam nyo, nung sinulat po kasi itong Ecclesiastes, inoobserbahan ni Solomon yung takbo ng buhay ng tao. Ano ba yung ginagawa ng tao? Ano yung inaatupag ng tao? Ano yung pinagkakaabalahan? So sabi niya, wala namang bago Yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon ay mga bagay na inyo nang ginagawa noon pa man. Ang problema lang, may mga pagkakamali na nagawa yung mga nauna sa atin na inuulit naman natin.
Kaya ang sabi niya, life faces the threat of meaninglessness. At inisa-isa po niya ang maraming kaabalahan ng tao na kadalasan kaya nagiging meaningless dahil sa halip na itrato natin yung ibang mga bagay na means to an end, dapat ang nangyayari po ang mga bagay na ito ay nagiging end in itself. Parang trabaho, no? Ang trabaho po ay mahalaga, it is a means to an end. Pero ang nagiging problema paminsan, ito na po yung nagiging end. Para bang nabubuhay na tayo para dyan. Ay nako, marami hong ganyan eh. Pagka-araw ng linggo, sa halip na nasa gawain ng Panginoon at pananambahan, ang nagiging kaisipan ng karamihan, total, pagod na, linggo lang ang pahinga, mamasyal tayo. So parang ang nangyari po, ang talagang pinaglalaanan mo ng lakas is the work that you do from Monday to Friday or Monday to Saturday, and then you treat the Lord's Day as rest day dahil sa kaisipan na napagod ka sa pinakamahalaga para sa iyo, which is work. Hindi ho dapat maging ganon. Dapat po ang maging mahalaga sa atin ay yung gawain ng Panginoon. We work so that we will have sustenance para meron po tayong pananalapi, kabuhayan, para po magawa natin ang lalong mahalaga. Kaya maling-mali ho yung kaisipan na yung gawain ng Panginoon ang magdurusa dahil po sa ating mga kapaguran sa trabaho. Pagka ganun ang nangyari, anong mahalaga sa iyo? Di work na naging mahalaga sa halip na ang Panginoon. Di po ba? Kaya kailangan pag-isipan at ayusin. Ano po? Pangalawa po, yung tinatawag na lukewarmness. At naipaliwanag nga natin to sa ating pag-aaral na yung lugar po na kung saan ay matatagpuan natin yung sitwasyong binabanggit dito ay sa Laodicea. Yan po ay nabanggit sa kabilang sa 7 churches sa Revelation chapter 2 and chapter 3 na in-evaluate ng Panginoon. At maliwanag pong pinakita roon na sa lugar ng Laodicea, meron po silang dalawang klase ng spring o balong ng tubig. Ano po? Yung isa po ay hot spring, which is basically therapeutic. Yung isa naman po ay cold spring, which is basically refreshing. So, sa konteksto po ng partikular na pagtatalakay na ito, hindi po masama yung cold or hot, no? Kasi kadalasan pag pinag-uusapan natin yung malamig saka mainit, para bang ang mainit, tapos yung iba ng lamig sa pananampalataya. But in this context, it's not the case. Sa kontekstong ito, ang mainit po ay kapaki-pakinabang dahil therapeutic, nakapagpapagaling, nakakapagbigay kasiglahan, samantalang yung lamig naman po ay nakapagbibigay po ng ginhawa o it refreshes, in other words. So, ang nagiging problema, yung hot and cold spring, pag yan po ay nagtagpo na, it produces a lukewarm mix. So yan po ay malahininga, no? O yung kung tawagin natin sa Katagalugan ay maligamgam na tubig. At ang sinasabi ho doon ng Panginoon, yung kalagayang iyon ay nothing extraordinary about that. Kahit saan matatagpuan mo yung maligamgam. So in other words, ito po ay lumalarawan sa mga tao na binigyan ng kakayahan para maging kagamit-gamit pero nagsesettle na po sa isang kalagayan na kung saan hindi sila kagamit-gamit. So nakakalungkot. At marami po ay hindi na nagpo-pursue ng magagandang nais ng Panginoon at magagandang bagay para sa Panginoon sa kadahilan po na tayo ay nagiging lukewarm. Pangatlo po is fruitlessness. No, if you remember sa parable of the sower, sobrang mahalaga po ang pamumunga. Kaya nga ang sinasabi po sa atin doon ay meron pong iisang uri ng binhi na nahasik sa magkakaibang klase ng lupa. Meron pong daanan, meron pong batuhan, meron pong matinik at merong matabang lupa. At pansinin nyo, bagamat iba-iba yan at iba-iba rin ang paliwanag at dahilan, pero tangi na yun lamang pong napunta sa matabang lupa ang nagkaroon po ng pamumunga at kinalugdan. Hindi ho ba? Kaya yung pong nahulog sa daanan ay wala hong pagkaunawa sa salita ng Diyos ang nilalarawan. Yung nahulog sa batuhan ay nagkaroon ng pagsibol pero hindi namunga dahil katulad siya ng taong dumaranas ng problema na madaling natatangay ng mga kabigatan ng buhay. Samantalang yung nahulog po sa matinik ay sumisimbolo
sa mga taong abala sa mga bagay sa mundo, na sa dami ng kaabalahan, sila po ay nawalan ng panahon sa lalong mahalaga. So therefore, walang bunga. Mahalaga po ang bunga sa Panginoon. If you read John 15, particularly yung verse 16, sinasabi ron, hindi po tayo ang pumili sa Diyos, siya po ang pumili sa atin at itinalaga niya tayo na mamunga ng sagana at manatili ang ating bunga. So meaninglessness, lukewarmness, fruitlessness, and then pang-apat po na problema is purposelessness. Sinasabi ni Pablo sa kanyang sinulat sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Sabi niya, I am not just shadow boxing. Yan po ang pagkakalahad sa New Living Translation na nagpapakita na kailangan sa bawat pagkilos, sa bawat hakbang, sa bawat ginagawa ay punong-puno po ng layunin at ito po ay nagdadala sa atin sa naisin ng Panginoon para sa atin. Kaya para magkaroon tayo ng life of excellence, ano bang kailangang mangyari? Ano ba ang mga susi? Anong kailangan tandaan? Ito po, number 1, napakahalagang keyword is ambition. Ano ba yung ating ambisyon? Alam niyo po, ang ambisyon, basically, it represents yung aspiration natin. Ano yung gusto nating mangyari? Hindi ba nung maliliit pa tayo, yung iba, mga bata pa, tatanungin mo, paglaki mo, anong gusto mo mangyari? Di ba? O anong gusto mo maging? Palagi ko, lahat tayo natanong ng ganyan. Ano ba gusto mo paglaki mo? So, minsan po, sinasabi natin yung na-envision natin na gusto nating mangyari at ang panahon ng ating buhay nagagamit para abutin yung nakikita nating mahalaga. Kaya yung ambition is very important because it clarifies to us and to everybody else kung ano po yung direksyon na tinatahak ng ating buhay. Ngayon, ang katanungan po ay ano ba ang ambisyon natin bilang isang mananampalataya? Ang sabi ng isang author, the greatest competitor of true devotion to Jesus is the service that we do for Him. It is easier to serve than to pour out our lives completely for Him. The goal of the call of God is His satisfaction, not simply that we should do something for Him. Ang layunin po ng pagtawag ng Panginoon ay bigyan po ng satisfaction ang Panginoon. Hindi lang yung meron tayong magawa. Di ho ba? Kasi totoo naman to na paminsan po naglilingkod tayo, pero ang limitasyon ng ating paglilingkod ay pag okay na sa atin, happy na tayo sa nagagawa natin, we settle for that. Pero ang layunin po ng isang mananampalataya na talagang ang hangarin ay luwalhatiin ng Diyos ay hindi po yung magsettle sa good enough, kundi alamin ano ba ang nais ng Panginoon at ibigay kung ano po ang naisin ng ating Panginoon. So, ambition is important. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I keep working toward that day when I will finally be all that Christ Jesus saved me for and wants me to be. So makikita mo ang pagpupunyagi, pagsusumikap, at pagtitiyak na magawa niya ang nararapat upang kung ano ang nais ng Panginoon ay mangyari sa kanyang buhay. Alam niyo paminsan, yung ating mga ambisyon ay yan pa ang mismong dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. Bilang isang mananampalataya, kailangan merong pagtatama ng ating mga ambisyon. At kailangan maliwanag sa atin to. Kasi po, pagka sinabi nating ambisyon natin, kailangan maliwanag na yun ang gusto nating tahakin. Paminsan po, ang ambisyon natin ay walang kaibahan sa ambisyon ng mga tao sa mundo na ang pinapahalagahan ay hindi ang Panginoon. So kung ang intention po natin is to glorify the Lord, dapat po mag-reflect yan sa ating ambition. Bakit po? Well, several things. Number 1, excellence does not happen by chance. It is always intentional. Hindi mo pwedeng matsambahan yung excellence. Di ba? Kung gusto mo yung bagay na excellent para sa iyo at ibigay yung bagay na excellent para sa Panginoon, we have to be intentional. Pangalawa, excellence comes when we exert enough effort. Kailangan merong pagpupunyagi.
Para sa ganoon, yung pong bagay na karapat-dapat ay talagang makamtan at maipagkaloob sa Panginoon. And then, pangatlong bagay po, napakahalaga ito. Excellence is achieved when God is satisfied. So, sa madaling sabi, ang hangarin natin is to give God satisfaction. Nothing short of that. Kailangan po, yan ang puntirya, yan ang hangarin, yan ang inaasam ng ating buhay. And then, ang sabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, gustong-gusto ko ito kasi nung sinulat ni Pablo ito, nasa dulong bahagi na siya ng kanyang buhay. Ito pong 2 Timothy is actually the last epistle na sinulat ni Pablo. At ang sabi niya ho rito, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Isang buhay na nagsimula na hindi maganda, pero nagtapos na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon, at hindi lang yon, meron siyang katiyakan na nagawa po niya ang pinakamainam para po sa ating Panginoon. I have fought a good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Yan po ang salita ni Apostol Pablo. Now, so number 1 is ambition. Pangalawa is accountability. Alam nyo, ito po isang bagay na palaging pinapaalala ng aming mentor. Sabi niya sa amin, kung wala kang accountability, walang taong nagmo-monitor sa'yo, nagche-check sa'yo, you limit what you can do for God. Totoo po yun. Alam natin na marami po ang mga naglilingkod sa Panginoon, ang eventually ay nagkaroon po ng mga problema o kaya naman ay naging mag-isa sa mga times ng struggle nila because of lack of accountability. Minsan ang tendency natin pag tayo po'y nakakakita ng mga pastor ay isipin na total, pastor na sila. Marahil ay hindi na sila namomroblema o hindi na sila kailangang bantayan, hindi na kailangan ng pag-ingatan. Ang totoo po niyan, tao rin At kailangan po ang accountability. Ang sabi ho ng isang author, sabi niya, we must remember that service to God is the greatest privilege we can receive in life. To serve God even in the most menial way is an honor far greater than we deserve. So kailangan makita natin yung karangalan ng paglilingkod at maunawaan natin na itong paglilingkod na ito ay kailangan ginagawa natin sa paraan na nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Sa Philippians chapter 3 verse 12, sa dulong bahagi po, ang sabi ni Pablo, but I keep working toward that day when I will finally be all that Christ saved me for and wants me to be. Yan po ang naisin niya, na kung ano po ang nais ng Panginoon para sa kanya ay maging isang realidad para sa kanya. At isa po sa mahalagang susi, accountability. At ang katanungan po ay dalawa. Una, sino ba ang gusto mong bigyan ng kaluguran? Di ba? Kailangan sagutin natin yan Kasi sa buhay na ito, nag-aagawan ng maraming gagawin, maraming kaabalahan, maraming umaagaw sa ating atensyon, pero sino ba talaga ang ating luluwalhatiin? Pangalawa, ay ano ang mga bagay na kailangan nating gawin para maluwalhati nga natin ang Diyos sa ating buhay. So accountability is to ensure na kung ano yung nais ng Panginoon, yun ang nagaganap sa atin, at naliligiran tayo ng mga tao na magbibigay din naman ng protection sa atin para sa ganoon, mapag-ingatan tayo laban po sa mga bagay na maaaring sumira sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So number 1 is ambition. Number 2 is accountability. Number 3, very important, abandonment. Ang sabi ni Henry Blackaby at saka ni Claude King sa aklat na Experiencing God, if you are to be used in God's service, you must expect to make adjustments in your life. Kung tayo daw po ay gagamitin sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po handa tayo na gumawa ng mga pagbabago sa ating buhay. Napakatotoo po nito. Ang katunayan po, kadalasan kaya nagkakaroon ng limitasyon sa ating paglilingkod is because of our refusal to make adjustments in our lives. We want to serve Him, but at the same time, we do not want to change. Hindi ho pwede yun. If you want to glorify the Lord, kailangan po yung constant adjustment.
Hindi yung Diyos ang nag-a-adjust sa atin, but we adjust to God. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, ang sabi po ng passage, chapter 3 rather, verse 13, "No, dear brothers and sisters, I am still not all I should be, but I am focusing my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead." Forgetting the past. Nandoon po ang pagtalikod sa nakaraan at pagtatalaga ng sarili para sa hinaharap. Maliwanag to sa Hebrews 12 lalo na sa verse 1. Ang sabi ho ng passage, "Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily hinders our progress. And let us run with endurance the race that God has set before us." Alisin daw natin yung mga pabigat, alisin po natin yung kasalanan, alisin po natin yung mga bagay na pumipigil sa ating pag-usap. Para tayong isang manlalaro, pag nakakita ka ng mananakbo, hindi ho nagsusuhot yan ng mga pabigat sa katawan. Kahit mismo yung mga damit na suot nila, yung sapatos na suot nila, as light as possible so that it will not interfere with their running. At yan po ang challenge para sa atin, to make sure that we remove everything that will hinder our progress. Abandonment. In fact, many times, ito pa nga ang nagiging problema. Gusto mong sumunod, pero may bagay na ayaw mong talikuran. It should not be the case. Abandonment is important. Maganda yung salita ni Pablo sa 2 talata, sa Galatians 2:20, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me." And then sa Acts 20:24, "However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace." Di ba? Kaya napakaganda po ng katotohanan yan. So, ambition, accountability, abandonment. Number 4 is anticipation. Sabi niya, looking forward to what lies ahead. Meron siyang pagtanaw. Binanggit niya naman sa Philippians chapter 3 verse 14, "I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God, through Christ Jesus, is calling us up to heaven." Yan ang motivation natin, yung prize at the end of the race. Napakahalaga po yan, mga kapatid, na kailangan nakikinita natin yan sapagkat lahat ng hirap natin ngayon ay mababaliwala sapagkat nakikita natin yung gantimpalang nakalaan. At yan po ang dapat magtulak sa atin sa pagsusumikap na lalong gawin ang nararapat para sa kapurihan ng ating Panginoon. Anticipate the reward. Parang sa isang takbuhin, kahit gaano ka nakapagod, pag nakita mo na yung finish line, you are energized to run farther, di ba? Kasi po, nakikita mo na yung finish line. At yan naman po ang mahalaga. And then lastly, so we have ambition, accountability, abandonment, anticipation. Number 5 is attitude. Ang sabi ni Pablo, "I strain to reach the end of the race." Sabi nga ng isang author, what matters most is not what lies behind, nor what lies before, but what lies within. Ano ba yung nasa saloobin natin? Yan po ang kailangan. Si Pablo po, maliwanag sa kanya, "I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God, through Christ Jesus, is calling us up to heaven." So, 5 susi sa isang pamumuhay na merong excellence. Ambition, accountability, abandonment, anticipation, and attitude. At nawa po ang mga bagay na ito ay naging pagpapala para sa bawat isa sa atin at tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating programa. At kung nais niyo pong mapakinggan ng mga short video devotionals, pakisundan po ang GNPI Asa Ka Pa sa Facebook, Asa Ka Pa Official sa YouTube, at Asa Ka Pa GNPI Philippines sa TikTok. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV.
Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.